dahil sa isang babaeng nagbebenta ng aliw na nagpositibo sa AIDS. Agad na kumalat ang balita sa buong bayan. Sabay-sabay na nagpatingin sa doktor ang lahat ng kalalakihan. Pati ang mga sundalo ay nabalot ng takot sapagkat sa bayang ito, halos lahat ay palihim na nakikipagtalik sa babaeng iyon. Ngunit habang lahat ng kalalakihan ay nababalisa, ngunit may isang lalaking tila hindi bagay sa lugar na iyon. Siya ang asawa ng dalaga. Si Mang Huang ang pinakamabait na lalaki sa buong bayan. Bago niya nakilala ang dalaga, ang buhay niya ay puro baka at tae ng baka na lamang. At dahil doon, nasa edad na siya ng mahigit 40, ngunit binata pa rin. Nakikita niya ang mga kababata niyang nagpapares-pares na. Lalo siyang nakaramdam ng panggigigil sa puso para maranasan ang saya ng mayroon ng asawa. Kaya naman inubos niya ang kanyang ipon para makapag-asawa ng Pilipinas sa tulong ng isang ahensya. Ngunit hindi niya inaasahan na tinanggap ang pera pero hindi tinupad ang pangako. Galit na pumunta si Mang Huang para humingi ng pera at binugbog pa siya ng husto ng kalaban. Gayunpaman, isinikap pa rin niyang makuha ang pera. Salamat sa Diyos, nakuha ko na ang pera ko. Magpakasal sa Pilipinas. Ano ba ang iniisip ko? Paano ko mapapangasawa ang isang babaeng wala akong nararamdaman? Pumayag ka ba? Pananggakuan ni Mang Huang ang kanyang pinakamamahal na baka. Hindi na ako muling mag-iibigan ng babae. Kahit nagaano pa ako kalungkot, hindi na ako magpapakasal sa isang babaeng hindi ko kilala. Ngunit sa sumunod na segundo, ang mga salitang walang kwenta ang pangako ay lubos niyang ipinakita. Isang sulyap lang habang nagdadaan sa kalsada, ay nabihag na siya ng ganda ng dalaga. Nang mga sandaling iyon, ang mga ginagawa niya ay kanyang iniwan. Hindi niya mapigil ang amoy-amuyin ang mabangong amoy ng dalaga. Sunod siya ng sunod, hanggang sa maamoy niya ang matapang na amoy ng disinfectant. Doon niya napagtanto na nasa ospital pala siya napunta. Nang magtanong siya sa mga kaibigan niya, doon nalaman ni Mang Huang. Ang babaeng nagustuhan niya ay si Jinho. May kakaibang trabaho ito. Araw-araw, nagpapanggap siyang naghahatid ng kape. Gumagawa siya ng mga transaksyong hindi dapat malaman ng iba dahil sa uri ng kanyang trabaho. Kaya naman regular siyang nagpapasuri kada buwan. Ngunit kahit alam na niya ang trabaho nito, ang inibig ni Mang Huang ay tuluyan pa ring nabighani para lang makasama ulit si Yinhe. Ang kuripot niya, nagastos pa ng malaki para lang makapagkaraoke kasama ang mga kaibigan niya. Totoo. Para sa babaeng yun. Tama ba? Nag-enjoy ang mga kaibigan niya ng husto ng gabing iyon. Sila Huang lang ang tahimik na nakaupo sa sulok, mukhang nahihiya. Unang beses din makita ni Yinhe ang isang lalaking ganoon katahimik. Siya ang unang lumapit at nakipag-usap, at bukas na siyang niyakap, kasabay ng malapit na pagkakadikit ng kanilang mga balat. Ang karanasang ito'y kakaiba at bago sa kanya. Lubos na nawalan ng sarili si Mang Huang. Pagkalabas, nakita niya ang mukha nitong tila gustong-gusto pa. Hiniling ng kaibigan niyang si Mang Huang na yayain niya si Yinhe. Basta't may pera lang, magagawa niya ang lahat para sa iyo. Pakinggan ninyo ang tono ng boses ng mga kaibigan kay Yinhe Ching. Halos mag-away sila Huang at siya. Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Ano iyon? Ang babae ay hindi pagkain, hindi mo siya mabibili basta-basta. Hindi ko maintindihan ang ugali mo. Hayop ka, wala namang pag-ibig. Ano pa ba ang pakialam ko? Ziggy, mag-ingat ka sa salita mo. Huwag mo na siyang tawaging malandi. Ganun mo talaga siya kamahal. Totoo ba? Ngunit kinabukasan, sila Huang ay nag-utos pa rin kay Yinhe na magbigay ng serbisyo sa bahay. Nang mabuksan niya ang pinto at makita ang customer na sila Huang pala, si Yinhe ay nakaramdam agad ng paghamak sa kanyang puso. Ang lalaking ito na mukhang mabait at tahimik. Ganun lang pala. Akala ko pa naman inosente ka. Napakadismaya. Hindi naman. Gusto ko lang sanang makapagpahinga ka. Si Yinhe, walang paligoy-ligoy, diretso sa punto. Samantalang sila Huang naman sa unang pagkikita ay kinakabahang nakahiga sa gilid, natatakot gumalaw. Sa huli, dahil sa pagkukusa ni Yinhe, sila Huang ay napilitang makaranas ng pinakamasayang unang gabi sa kanyang buhay. Mula noon, hindi na siya nakaalis sa pag-iisip kay Yinhe. Sa mga sumunod na araw, lagi na lang sila Huang naghanap ng dahilan para puntahan si Yinhe. At si Yinhe naman, sa mahiyain na lalaking ito, nakakatawa rin talaga. Unti-unti na rin silang nagkakilala. Araw-araw siyang may dalang gatas at rosas, na palihim niyang ibinibigay kay Silver. Nakatago siya at nakita niyang tinanggap nito ang regalo niya. Tuwang-tuwa si Mang Huang na parang batang nakakuha ng candy. Pero hindi niya alam. Dahil ayaw ko sa gatas simula't bata pa. Pagkakuha ni Yinhe ng regalo, agad niyang itinapon ang gatas. Kung alam niya yun, masasaktan siya ng husto. Ang sama mo naman. Meron ba? Meron. Simula ngayon, maligo na lang kaya tayo sa gatas. Ang sabi niya, sariwa raw ang gatas. Siguro dapat pa akong humingi sa kanya ng marami. Gustong-gusto ko ang ideyang iyan. Pagkaraan ng mga araw na iyon, parang lalong sumisigla ang pagdalaw ni Huang. At sa tuwing naroon siya,
Todo pagsisikap siyang magpakita ng husay sa harapan ni Yinhei. Ipinakikita niya ang kanyang sarili. Pati ang panyaw na ginamit ni Yinhei sa pagpahid ng pawis niya ay itinuturing niyang kayamanan. Unti-unti, lumalapit ang dalawa sa isa't isa. Ang pagkukunwaring ito ay nagparamdam kay Lauwang na si Yinhei ay may gusto rin sa kanya. Kaya para mas mapalapit pa, ay inaya niya si Yinhei na manood ng drive-in movie at balak na umamin sa kanya. Yinhei, sandali lang. Pwede ba kitang makausap? Hindi pwede. Masaya na ako kung hindi mo dadalhin ang kape. Hayaan mo ring makapag-usap tayo. Ano? Ang pagsama nating manood ng sine ay hindi ibig sabihin na date yun. Huwag mo akong pakialaman. Nagpapasalamat lang ako sa tulong mo sa paglilinis ng karatula araw-araw, at sa pagdadala mo rin ng gatas sa akin. Pasasalamat lang ito, huwag kang magkakamali. Huwag ka nang magkape. Gusto ko lang na magpahinga ka. Pakinggan mo ko. Hindi ka naman kasi yung tipo ko. Si Yinhei ay umalis na hindi man lang lumingon. Iniwan si Lauwang na tulala na lamang. Akala niya ay ayaw sa kanya ni Yinhei dahil mahirap siya. Kaya kinabukasan ay dinala niya ang lahat ng ipon niya. Nahanap na naman kita, Yinhei. Hinihintay mo ba ako? Oo. Anong nangyari sa'yo? Hawakan mo to. Sana'y tumigil ka na sa pagde-deliver ng pagkain. Bibilhin mo ba ako gamit yan? Sige, pasok na tayo. Tara na. Hindi. Gusto kitang tulungan na mabayaran ang utang mo. Ano sa tingin mo sa akin? Pulubi. Sino ka ba para makialam sa buhay ko? Nagkahiwalay silang dalawa nang hindi maganda ang pagtatapos. Naramdaman din ni Yinhei na sobra na ang ginawa niya. Pagdating sa ibang mga bisita, wala na siyang gana pang magpakabait. Araw-araw siyang lasing na lasing. Samantalang si Lauwang naman ay patuloy pa rin sa paghihintay sa kanya araw-araw. Dahil sa walang sawang pag-aalaga ng lalaking ito, unti-unti na ring nagbabago ang pananaw ni Yinhei sa lalaking ito. Habang araw-araw na sinusundan siya ni Lauwang, ang pagtutol ni Yinhei sa kanyang puso ay unti-unting nababawasan. Hindi na niya tinatanggap ang mga order ng kape, pati na ang gatas na ayaw niya simula pagkabata. Unti-unti na rin niyang tinatanggap, kahit kinukuyong pa ang ilong. Samantala, ang ina ni Lauwang ay nakarinig din ng mga bulong-bulungan tungkol sa panliligaw ng kanyang anak sa isang babaeng bartender. Para sa kaligayahan at karangalan ng kanyang anak, hinayla niya ang kanyang anak at pinilit siyang mag-blind date, at sinadya pa niyang itakda ang lugar ng blind date sa pinagtatrabahuan ni Yinhei. Habang pinapanood ang blind date ni Lauwang, halos sumabog sa galit si Yinhei. Parang sinasadya niyang sanjitan ito. May luha sa mga mata niya. Muli siyang tumanggap ng order para sa pagde-deliver ng pagkain. Pero dahil sa kalagayan ng kanyang kalooban, nagkaroon siya ng pagtatalo sa customer. Ang lalaking napaikon, malakas na binasag ang bote ng alak sa ulo niya. Agad na nagdugo ang ulo ni Yinhei at nawalan ng malay. Nang malaman ng balita ng pagkasugat ni Yinhei, agad na pumunta si Lauwang sa ospital. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, mabuti na lang at hindi naman malubha ang sugat ni Yinhei. Nakatingin sa lalaking taos-pusong nagmamalasakit sa kanya, ang nagyayelong puso ni Yinhei. At sa wakas, sa sandaling ito, at nagtago sa ibang lugar, pinagbantaan ng dating asawa si Lauwang. Kung hindi siya magbibigay ng 1,000,000 para mabayaran ito, babawiin niya si Yinhei. Pero sa puso ni Lauwang noon, si Yinhei ang kanyang pinakamamahal na hindi na niya kayang iwanan. Ano man ang pagkatao ni Yinhei noon, hindi na niya ito kayang mawala. Naisip ko na ng mabuti. Walang siya. Ni isang araw ay hindi ko kakayanin. Palem. Sa huli, pinilit ni Lauwang na ibenta ang kanyang mga baka. Nang utang ako ng malaking pera sa mga loan shark para mabayaran ang aking dating asawa, at nagkasundo kaming dalawa sa isang pribadong kasunduan. Hindi na siya dapat mang-istorbo pa kay Yinhei. Akala ko tapos na ang lahat, pero hindi pa rin ako tinitigilan ng walang kwentang dating asawa ko. Palagi siyang may dahilan para manghingi ng pera sa akin. At paminsan-minsan ay pumupunta siya sa bahay para manakot. Sunod-sunod naman ang mga masamang pangyayari. Nilapitan si Mang Huang ng mga tauhan ng ospital ng araw na iyon. Sinabi sa kanya ng mga ito na nahawaan ng AIDS ang kanyang asawa. Iminungkahi nilang magpatingin din siya sa ospital para magpasuri. Parang gumuho ang mundo ni Mang Huang sa isang iglap. Hindi na niya alam kung paano pa siya mabubuhay. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa ospital. Buti na lang at hindi nahawa si Mang Huang. Ngunit sa sandaling ito ay hindi siya makasaya. Bakit pumunta ka rito mag-isa? Hindi mo pa sinabi sa kanya. Sabihin mo sa akin. Mamamatay ba siya?
Samantala, si Jinho ay nasa bahay at naghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa. Ang kalagayan ng kanyang asawa nitong mga nakaraang araw ay nagpaparamdam din sa kanya ng matinding pagsisisi. Dahil sa dating asawa ko, kaya napilitang ibenta ni Mang Huang ang kanyang mga baka. At ngayon ay malaki na ang utang niya. Napakasama ng loob ko dahil nadamay ko siya. Umulan ng malakas ng gabing iyon. Pero si Mang Huang ay walang lakas ng loob na pumasok sa bahay. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa asawa niya ang balita. Pero mas lalo siyang nag-aalala. Iiwan ako ng asawa ko dahil sa sakit na ito. Ngunit nang paulit-ulit siyang umuwi, ang nadatnan niya ay isang handang hapunan at isang liham na iniwan ng kanyang asawa. Paalam na, sinta ko. Pasensya na, nadadamay ka pa sa kalokohan ko, kaya naibenta mo pa ang baka. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan pa, pero hindi ko naman sinasadyang lokohin ka. Totoo ang pagmamahal ko sa iyo, buong puso at buong kaluluwa. Babayaran ko ang lahat ng aking utang sa iyo. Parang baliw na tumakbo si Mang Huang palabas ng silid. Hinanap niya ang kanyang asawa sa gitna ng malakas na ulan, ngunit wala na siyang natanggap na balita mula rito ng gabing iyon. Sa mga sumunod na araw, ang tanging nasa isip ni Mang Huang ay ang paghahanap sa kanyang asawa. Binagtas niya ang bawat sulok ng Korea, ngunit wala pa rin siyang kahit anong balita sa asawa, hanggang sa isang pagkakataon, na natuklasan niya ang dagdag na pera sa kanyang savings account, sa pamamagitan ng bank records ng remittance. Nalaman niya na lahat iyon ay galing kay Yunha. 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 Galaxy. Akala ni Mang Huang na hindi na niya muling makikita si Yinhei. Nang araw na iyon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa istasyon ng pulisya. Akala niya simula na ito ng pagbabalik ng kanyang pag-ibig. Ngunit hindi pala. Ito pala ay simula ng isang bangungot dahil ayaw ni Yinhei na magdala ng maraming utang si Mang Huang. Kaya't pinili niyang bumalik sa dating hanap buhay. Ngunit ang malas, hindi niya alam na nahawa na pala siya ng AIDS. Sa loob ng mahigit isang taon, nahawa niya ang halos 2,000 katao. Ngayon, nakakulong na lamang siya sa kulungan at naghihintay sa pagkondena ng lipunan at hatol ng batas. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging kalalabasan ng muling pagkikita natin. Si Tatang Huang ay umiyak ng napakalakas at wala siyang magawa. Ililigtas kita. Yinhei, ililigtas kita. Paparating na ako. Huwag na siyang intindihin, pumasok na tayo agad. Yinhei. Samantala, ang mga kalalakihan sa bawat kanto ay nakapila para sa pagsusuri ng dugo, lalaki man o babae. Pati sa mga sundalo'y takot na takot, at ng mga sandaling iyon, isang walang hiyang mamamahayag ang nakahanap sa kanya, na nagsinungaling na kung sasang-ayon lamang siya sa isang pribadong panayam. May pagkakataon na mapawalang sala ang kanyang asawa, si Mang Huang, na gustong-gustong makita si Yinhei, ay walang pag-aalinlangang naniwala sa sinabi ng mamamahayag. Ikinwento niya ang lahat sa kanya, pati ang kwento nila ni Yinhei. Ngunit kinabukasan, nasa front page na siya ng balita, mga walang hiyang reporter para lang makakuha ng maraming views. Binabaluktot nila ang kwento nila at inilathala. Bigla na lang silang naging mga kriminal sa paningin ng lahat. Dahil sa kanila, pati ang kanilang mga pamilya, ay nadadamay at napapahamak. Iniwasan na sila ng lahat. Natatakot siyang mahawa ng AIDS. Pero kahit na ganun, hindi pa rin inisip ni Mang Huang na iwanan ang kanyang asawa. Paulit-ulit niyang gustong dalawin ito sa kulungan. Pero lagi siyang tinatanggihan ni Yinhei. Ayaw na niyang madamay pa si Mang Huang. Siya ngayon, sa palagay niya, wala na akong mukhang may haharap sa lalaking iyon. Kahit na mahal ko siya. Pero para hindi masaktan, kailangan kong sumuko. Sa kabilang banda, si Mang Huang ay tuluyan ng nagkasakit sa sobrang pag-iyak. Araw-araw niya nalang tinitignan ang mga alaala namin ng asawa ko. Pinipilit ang ngiti. Nakita ng nanay niya ang kanyang pagkalumbay. At nagalit na nagsisigaw. At sinunog niya ang mga videotape na nagtataglay ng kanilang magagandang alaala. Pagkatapos, naglabas pa ang nanay ng isang mangkok ng likidong panglinis at nagtangkang magpakamatay. Bakit hindi na lang natin inumin lahat to at mamatay na tayong lahat? Ako na ang unang iinom. Bakit mo naman iinumin yun, Beran mo? Bakit mo naman ininom yun? Dinala agad sila Huang sa ospital ng gabing iyon. Mabuti na lang at naagapan siya ng pamilya niya. Buhay na nga lang ang naisalba. Ngunit ang kanyang mga vocal cords ay nasira ng permanente dahil sa tinamo niyang pinsala. Hindi na siya makakapagsalita ng normal tulad ng dati. Habang si Mang Huang ay naghihirap sa ospital, si Yinhei naman ay nahaharap sa kanyang paglilitis. Ang akusado ay nagtago ng impormasyon na siya ay may HIV at nagbenta ng kanyang katawan sa loob ng 1 taon. Alinsunod sa batas laban sa malubhang pananakit sa kapwa at anti-prostitution. 2 taon ng hatol ko sa kanya na pagkabilanggo.
Kasama na rito ang panahon ng kanyang pagpigil bago ang paglilitis. Bago siya ibilanggo, napagpasyahan pa rin ni Yinhe na makita sila Huang sa huling pagkakataon. Gusto niyang bigyan ng isang perpektong wakas ang kanilang di perpektong pag-iibigan. Isang perpektong tuldok. Ayaw na niyang pahirapan pa ang lalaking ito na lubos na umiibig sa kanya. Huwag kang mag-alala. Si Mang Huang, na nakabalita na, ay nagpipigil ng kanyang mga luha, kasama ang kanyang ina. Pumunta siya sa bilangguan. Nang magkita sila, walang salita ang kayang makapagpahayag ng kanilang kalungkutan. Para mawala ang pag-aalala ni Mang Huang sa kanya, sinadya ni Yinhe na. Sinabi niya ang mga pinakamasasakit na salita. Nakita mo naman, maayos lang ako. Kaya, huwag kang mag-alala. Ayaw ko na kitang makita pang umalis dito. Sinira mo ang buhay ko, kung hindi dahil sa'yo, ako. Napakahirap nito, umalis ka na. Palem. Si Mang Huang na nawalan ng tinig ay lubos ang kalungkutan. Kahit na may libo-libong salita, ay hindi niya magawang makapagbigkas ng kahit ano. Ipinakita niya rito ang inihandang panata para sa kanya. Ang bawat titik ay puno ng walang hanggang pagmamahal kay Ginang Yinhe. Akala mo ba gusto kong makita ito? Hindi mo ba ako kinapopuotan? Hindi mo ba ako naiisip na marumi? May dala akong sakit, mahahawahan kita. Sabi nila, malapit na akong mamatay. Bakit hindi ka nagsasalita, kahit na sobrang sakit at hindi na ako makahinga? Ngunit pinipigilan pa rin ni Yinhe ang kanyang emosyon. Tinanggihan niya ito ng walang awa. Ayaw na niyang maging dahilan ng anumang kasawian sa lalaking ito na lubos na nagmamahal sa kanya. Pinanunood si Yinhe na malapit nang umalis habang nakakulong sa mga gwardya. Hindi na napigilan ni Huang ang kanyang emosyon sa sandaling ito. Yinhe. 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 Anong nangyari sa boses mo? Yinhe, namimiss kita. Anong nangyari sa boses mo? Mahal, ayos lang ako. Pasensya na. Hanggang ngayon lang, nalaman ni Yinhe na hindi na makapagsalita si Huang. Ang lalaking ito na nasa kasagsagan ng kanyang kabataan, dahil sa kanyang pagdating, lubos na ang paghihirap at pagod na nararamdaman niya. Kinasusuklaman niya ang sarili. Kinasusuklaman niya kung bakit siya nasaktan. Ang lalaking ito na nagmamahal sa kanya ng buong buhay. Habang nagtatapos na ang oras ng pagdalaw, si Yinhe ay sapilitang inalis na naman ng mga gwardya. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Huang ang sarili. Umakyat siya sa bintana, marahas na tinanggal ang speaker ng kulungan. Sa maliit na bintana, hawak niya ang kanyang asawa at ayaw ng bitawan. Kalma lang. Mahal kita. Mahal, patawad. Okay lang. Mabilis lumipas ang panahon. Parang kailan lang, 2 taon na pala ang nakalipas. Isang malamig at maginhawang taglamig na puno ng nyebe. Sa wakas, nakalabas na si Yinhe sa bilangguang kinalalagyan niya. Lubos niyang dinamdam ang lamig ng nyebe sa kanyang balat. May ngiti sa kanyang mga labi. May bakas ng pag-ibig sa kanyang mga ngiti. Alam niyang dumating na ang taong kanyang minamahal. Sinasabi ng iba na lason ang pag-ibig para sa mga kabataan. Ngunit marahil hindi naman ganoon ang katotohanan. Siguro ang tunay na pag-ibig ay ang pagiging handang makipag-inom ng mapapait na alak ng tadhana kasama ang iyong mahal. At sa gitna ng kadiliman ay mag-udyukan pa rin ng isa't isa. Na maniwala sa pagdating ng liwanag. Siguro ay ang pag-alalay sa isa't isa sa putikan ng realidad. At ang pagsasama-samang paglaki. At ang pagtutulungang sirain ang kapahamakan na dala ng tadhana. Ang landas sa buhay na ito ay mahaba't mahaba. Pero ang mahalaga ay kung sino ang kasama mo. Maraming tao ang makikilala natin sa buhay. Pero may isang tao. Siya ang tadhana mo. Ang pag-ibig ay hindi isang romantikong kwento ng mga bulaklak at snow. Kundi ang init na inihabi ng pag-ibig pagkatapos ng mga tinik ng tadhana. Marahil hindi maintindihan ng mundo ang kabaliwan na ito. Ngunit para sa tunay na pag-ibig, ang pag-ibig ay hindi kailanman isang walang kabuluhang karagdagan sa isang magandang buhay, kundi isang tadhana, isang pag-iibigan na tumatagal kahit sa kabila ng kamatayan. Gaano mo ako kamahal? Handa akong mamatay para sa iyo. May hangganan ba ang pag-ibig na ito? Hangganan, hanggang sa ako'y pumanaw. Hindi, hanggang kamatayan. Ano man ang mangyari, sasama ka pa rin ba sa akin? Mahalin mo ako hanggang sa kamatayan mo. Siyempre. Kahit mamatay pa ako, mamahalin pa rin kita. Totoo.